Bakit ka namimingwit? Pang-ulam. Pang-ulam ninyo. Wala bang ulam sa bahay? Ano madalas ulam nyo? Pag wala, sibuyas at saka, kamatis. Sibuyas at kamatis. Alo sa sibuyas kamatis? Asin. Asin. Anong gusto mo paglaki? Dalo. Gusto mo maging sundalo? Bakit gusto mo maging sundalo? Para magtulungan ko ang kapwa. Makatulong sa kapwa. Pero bago mo marating yan, kailangan mag-aral ka muna kahit anong hirap, no? No? Oh, Salamat po. ang gagawin mo sa 1,000? Bibili ng bigas. Sigurado ka? Bili mo bigas? Ayan ang mga kababayan, no, yung batang sinasabi ko. Gusto ko nun siyang kausapin, kumustahin mga kababayan kasi ang dami-dami ditong bata mga kababayan, nag-aaral pero siya nanguhuli ng isda. So, samahan niyo ako mga kababayan. Kukumustahin ko lang siya. Init mga kababayan. Noy! Ako si Daddy Frankie. Kaibigan ako, hindi ako kaaway. Okay lang may pagkwentuhan sa'yo? Sige, diyan ka lang. Ilang taong ka na? 12 years old po. 12 years old. Hindi ka pa nag-aaral? Nag-aaral, pero umabsin lang ako ng pamimingit ako ng isda. Bakit ka namimingwit ng isda? Pang-ulam. Wala kayo pang ulam. Dapat pumasok ka. Ano? Wala kaming pambaon. Wala kayong pambaon. Lagi-lagi mo bang ginagawa ganito? Hindi, ngayon lang at yung kagahapon. Sorry. Ano pangalan mo? Giancarlo po. Giancarlo. Hindi ka ba nainitan? Init-init oh. Marami rin ba nahuhuli? Minsan, tilapia. Tapos, ano ginagawa pag nakahuli ka? Wala, iuwi ko, tapos yung luto. Sorry. Wala ka pang nahuli. Ayan, maliit. No? Sayang naman. Ilan kayong magkakapatid? 5. 5. Pang ilan ka? Pangalawa. Ilan taon na yung bunso? 4 years old. 4 years old. Panganay? Upo rin ako. Anong hanap buhay ng nanay at tatay mo? Wala, nasa bahay lang, katulong. Minsan. Ha? Minsan katulong. Nangangatulong ang nanay mo. Ay, yung tatay mo? Namiminit na isda din. Namimingwit din ng isda. Saan ang bahay nyo? Malayo, yun po. Malayo? Paano mo nararamdaman na may huli na yan? Ilulubog nila. Pag nalubog na yung ano. Pag lumubog, ibig sabihin may kumukuha. Oo. Ang galing naman, pero sana pumasok ka, sana mag-aaral ka. Bukas, papasok ako. Bukas papasok ka. Anong grade ka na ulit? Grade 7. Okay. Bakit ba hindi ka araw-araw papasok? Lunes pa naman ngayon. Ha? Bakit? Okay lang ba doon tayo sa lilim? Bigyan kita pambaon mo. Magkwentuhan tayo doon. Okay lang? Okay. Tara, doon tayo mga kababayan. Kaya hindi uubra yung mga camera namin dito. Doon tayo sa hindi mainit. Dito. Batang ito na aking nadaanan, gusto ko lang siyang makilala ng lubos. Kaya dito kami sa hindi mainit. Hindi po siya kasi sa tabing ilog. Ayan, dito maganda dito. Dito ka. Ayan. Ano pangalan mo ulit, kuya? Giancarlo. Giancarlo, okay lang, dikit ko yung mic sa'yo.
Ilang taon ka na? 12 years old. 12. Ayan. Giancarlo, ang gwapo naman ni Giancarlo. Hindi siya pumasok ayon sa kanya kasi wala siyang baon. At siguro, dahil sa hirap ng buhay, no? Mayaman ba kayo? Hindi, mahirap na. Pwede bang ikwento mo sa akin yung kwento ng buhay ninyo? Okay lang? Bakit ka namimingwit? Pang-ulam. Pang-ulam ninyo? Wala bang ulam sa bahay? Ano madalas ulam nyo? Tilapia at kapag wala sibuyas at saka kamatis. Sibuyas at kamatis. Tapos asin. Anong halo sa sibuyas kamatis? Asin. Asin. Okay na yon. Madalas ganun lagi ulam ninyo? Yung tatay mo namimingwit din? Yes po, namimingwit din. Dito rin siya namimingwit? Saan? Sa hindi ko alam kung saan na sila Kung saan. So pag nakahuli ka, anong ginagawa? Ibibenta mo? Iluluto namin tapos kain. Pang-ulam nyo talaga. Pero sana makapag-aral ka, no? Huwag kang palaging mag-absent, no? Mahirap ba ang buhay? Gaano kahirap buhay nyo? Hirap, kahit wala ng bigas namin. Kunti na lang bigas namin. Kukunti ang bigas, kaya mahirap ang buhay. Ano ba pangarap mo sa buhay pagka tapos mag-aral? Anong gusto mo paglaki? Dalo. Gusto mo maging sundalo? Bakit gusto mo maging sundalo? Para magtulungan ko ang kapwa. Makatulong sa kapwa. Pero bago mo marating yan, kailangan mag-aral ka muna kahit anong hirap, no? Kailangan na makapagtapos ka ng pag-aaral para maging sundalo ka, no? Huwag ka lagi mag-absent. Ilan ba kayong magkakapatid? 5. 5. Tapos nanay mo nagkakatulong? Magkano kita ng nanay mo? Minsan 300, minsan 400. Sa isang araw yon. Simba lang. Kada isang linggo yon. Nagkakasya yun, 400, pinagkakasya. Mahirap naman, no? Kaya siguro hindi ka nakapasok ngayon. Madalas ba walang baon pag papasok ka? Minsan 10, 20. Ganun lang. Madalas wala. May mga kaibigan ka rin sa school. Wala, puro away. Bakit? Tuntukan. Ay, bakit? Pero nagtataka ako kasi mag-isa ka lang dyan. Hindi ka ba nalulungkot? Mag-isa ka lang namimingwit? Hindi ako nalulungkot. Sanay ka na sa ganyan. Giancarlo, no? Yes po. Giancarlo, ako nga pala si Daddy Frankie. Baka magtaka ka, bakit nilapitan ka namin? Dahil nakita ko lang kasi yung mga bata dyan na pumapasok. Tapos ikaw nandito, naghahanap buhay. Kaya kinumusta lang kita. Pero hangad ko na sana matapos mo yung pag-aaral mo, huwag kang laging mag-absent, ha? Bigyan kita pambaon. Asan ang bag mo? Wala. Nandun sa bahay. Nasa bahay. Hindi ka talaga pumasok today. Mag-iingat ka parati, ha? Hindi daw siya pumasok kasi wala siyang pambaon, no? Oh. Salamat po. Ang gagawin mo sa 1,000? Bibili ng bigas. Sigurado ka? Bili mo bigas? Ito, bili mo ng bigas yan, ha? Ito naman yung pambaon mo. Baka may kailangan ka sa school, para sa iyo yan. Ito, pambiling bigas. Thank you. Happy ka ba? Ano masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing? Salamat po. Pangalan ng mama at papa mo? Hilin at Nicanor. Kumusta naman ang samahan ninyong mag-aama? Okay lang. Okay naman. Ano sasabihin mo sa nanay at tatay mo? Binigyan ako ni Daddy Frankie ng pera. Hindi. Siyempre, yung mama mo kahit anong hirap, nangangatulong siya para mapalaki niya kayo. Diba? Ganon din yung tatay mo. Alam naman natin, sobrang hirap talaga ang buhay. So, bilang anak,
bilang pasasalamat sa magulang, ano ang mensahe mo sa mga magulang mo? Kasi mapapanood nila to. Wala kami cellphone. Wala kayo cellphone. Kahit isa. Bakit? Pero mapapanood mo ito sa mga kapitbahay mo. Cellphone ng classmate mo, mapapanood mo ito. Okay lang, i-upload namin to sa YouTube, sa Facebook. Nagpi-Facebook ka rin ba? Oo, pero mayroon lang ako ng cellphone. Nakikihiram ka lang. Bakit hindi ka nagkaroon ng cellphone? Wala akong pambili. O nga naman, sinabi mo, wala nga ulam eh. Cellphone pa kaya? No? Pero gusto mo rin magkaroon ng cellphone. Pangarap ko po. Pangarap mo magkaroon ng cellphone? Bakit? Wala, para makatulong sa pag-aaral. Makatulong sa pag-aaral. Magiging masaya ka ba pag bigyan kita cellphone ngayon? Naniniwala ka ba na mabibigyan kita cellphone ngayon? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi ka nanonood sa mga vlogger? Hindi. Wala kami cellphone. Dahil walang cellphone. Ngayon, bibigyan kita cellphone para mas makilala mo si Daddy Frankie ng lubos, ha? Kaya isang cellphone, guys. Yung mga kababayan, yung mga batang ganito, punong-puno ng pangarap, pero dahil sa kahirapan ng buhay, makikita mo napakatahimik niya kahit anong init, gumagawa ng paraan para meron daw sila pang ulam. Pasok sana siya pero walang ulam. Bilang magulang, mga kababayan, bilang tatay, no? Bilang tatay, napakahirap na nakikita yung anak na ganito. So sana, anak, magpipray ka lagi. Sana magkaroon ka ng magandang future. Dahil nakita ko naramdaman ko sa kwento mo, sobrang hirap ng buhay ninyo. Biruin mo, isang pamilya, nanay, tatay mo, mga kapatid mo, wala kayong cellphone, hindi ka makapasok kasi walang baon. Pero hindi porkit walang baon hindi ka napapasok, ha? Ganyan din ako noon, madalas papasok ako walang baon. Pero pinilit ko pa rin makapagtapos, makapag-aral, no? Para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, makapagtrabaho tayo. At higit sa lahat, wag kang gagawa ng hindi maganda. Lagi kang magpipray kay God. Wag kang magbibisyo, ha? Gawin mong inspirasyon yung kahirapan ng buhay. Isipin mo lagi yung paghihirap ng magulang mo na mairaos nila kayo. Hindi porkit mahirap yung mga magulang natin ay hahayaan na lang natin ganun. Hindi. Tayo mismo gagawa ng kapalaran natin, ha? Gumawa ka ng paraan para isa ka sa makatulong sa pamilya mo. Dahil sabi mo, pangarap mo magkaroon ng cellphone, bibigyan kita cellphone. Kabarangay, hindi namin ini-expect ito. Ayon sa bata, pangarap niya magkaroon ng cellphone para din sa kanyang pag-aaral. Kaya laging may dala si Daddy Frankie ng cellphone para sa mga kagaya nila. At ito, mga kababayan, mayroon akong dalang Realme Note 60. Kaya po ito ang pinapamigay ni Daddy Frankie dahil maganda siyang gamitin, maganda yung specs, maganda yung camera. Kaya Realme ang aking pinapamigay, no? Dahil friendly user po ito. Kaya Realme, I love you po. Baka naman. So, eto, no? Mga kababayan, no? Sorry po. Mga kababayan, no? Hindi po ito sponsor ng Realme. Sarili po expenses po ni Daddy Frankie. Kaya Realme, I love you po. Baka naman. Ayan. Ingatan mo to, ha? Para mas makilala mo pa si Daddy Frankie. Okay. Masaya ka? May cellphone ka na? Buksan mo. Para makita natin, makita mo. Lagay mo yung pera mo dito. Oh, buksan mo. Marunong ka, ha? Yun.
Yan, naka-sealed pa yan. Sige, tulak. Meron pang lock na isa. Yun. Yun. Oh. Ito yung mga charger niya, ha? Ito. Ganda. Ha? Marunong ka niyan? Madali mo lang naman matutunan yan. May mga, ayan, may case yan, ha? O, pakaingatan mo, ha? May sticker ba tayo dyan? Lagyan natin ng sticker to. Para makilala niya ng lubos si Daddy Frankie. Nandun sa sasakyan meron. Okay? Ilalagay mo dito, ah. Ayan. Okay? Happy ka ba? Yes po. Mag-aral ka mabuti, ha? Ano masasabi mo sa mga kababayan natin? Thank you kay Daddy Frankie. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Isang estudyante na nagaanan ni Daddy Frankie dito sa tabing ilog at napasaya natin. Kaya mga kababayan, paulit-ulit itong sinasabi. Maraming salamat sa lahat na nakapalo, lahat ng supporters natin. Hindi po magagawa ng isang Daddy Frankie po ito kung wala po kayo. At kulang ang salitang pasasalamat. Kaya mga kababayan, maraming salamat. Dahil po sa inyong walang sawang suporta, lalo ko pong pagbubutihin para mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin, OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Alam kong mahirap, malayo sa pamilya. Kaya dubli-dubli ingat po tayo. Alam ko po yan mga kababayan, yung mga nasa ibang bansa natin, mga OFW, pag nagpapasakit, sarili nila ang kanilang ginagamot. Kaya masasabi ko po sa inyo mga kababayan, ingatan po natin ang ating kalusugan. Yan lamang po. Maraming salamat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay tayo na. Mabuhay ka, Brad. Ha? Mag-aral ka mabuti. Okay? Thank you so much. Bye-bye po. Okay, ingatan mo yung cellphone mo, ha? Kunin ko yung mic. Ingatan mo rin yung pera mo.